Three, two, five, 1, 2, 3, 4. Shout out sa mga practitioner ng martial art dyan. Tuloy lang tayo mga brother. Shout out na rin sa mga nag-iisip na ang martial art ay pangbasagulero lang. Iniisip ng iba na pag nag-aaral ka ng martial art, naghahanap ka ng gulo o naghahanda ka sa mga gulo. Hindi po totoo yun. Although ang martial art ay nagagamit natin sa mga oras na mga pangangailangan na hindi natin kontroladong pangyayari, ang martial art po ay para sa disiplina. Para sa disiplina, sa pagpapaunlad ng sarili sa paanong paraan. Sa training, malalaman mo ang iyong kalakasan at ang iyong mga kahinaan. Ano naman kung malaman ko ang aking kalakasan at kahinaan, paano yun makakatulong sa akin? Simple lang. Pag nalaman mo kung saan ka mahina, yun yung parte na palalakasin mo. At pag nalaman mo naman ang iyong mga kalakasan, yun naman yung gagamitin mo sa mabuti para mas mapakinabangan mo ang essence ng martial art. So, yun pala ang isang benefits ng martial art. Napakagandang benepisyo naman pala. Pag nakilala mo ang iyong sarili, nalaman mo ang iyong kahinaan at ang iyong kalakasan, mas mapapagbuti mo pa ito. So, hindi pala totoong sa basag ulo ginagamit ang martial art or sa pakikipag-away. Ito pala ay mas nagagamit pa sa pagpapaunlad sa sarili. Sa totoo lang, ang isang martial artist ay napakadalang mapaaway. Ako katulad ko, siguro sa pagbibilang ko, mahigit ng 5 taon na akong hindi nakikipag-away. Pero nagamit ko ito sa trabaho, sa pag-aresto, sa mga kung ano-anong pag-responde, pero hindi ko sila tinuturing na kaaway. Sila ay mga kasama sa trabaho ko. Ano naman yung mga masasamang bagay na kaakibat ng martial art? Mayroon kaya? Siyempre meron yan. Kung meron yin, merong yang. Kung may positive, may negative. So ano naman yung mga negative? Unang-una sa listahan ay yung superiority complex. Ano ba yung superiority complex? Yun yung nasa isip mo na laging style nyo yung pinakamagaling at yung ibang style ay walang kwenta. Na lahat sila ay talo sa style mo. Yung style mo lang ang magaling. Yun yung kauna-unahan sa listahan ng masasamang bagay na kaakibat ng martial art. Pag isang martial art master o ang isang martial art practitioner, estudyante man siya o master, ay kinain ng ganitong sistema, isipin nyo kung anong mangyayari sa taong ito. Hahantong ito sa pagiging hambog at makasarili. Maraming mahasaktan na tao, at ang ending niya, kung hindi kulungan, ay sa sementeryo kasi hindi naman laging ikaw ang pinakamagaling. Lagi tayong may katapat. Yan ang ating dapat tandaan. Lagi tayong may katapat. Bukod pa rito, isipin mo rin lamang kung anong klaseng mga estudyante ang mapoproduce ng isang ganitong klaseng master. Hahantong ito sa martial art malpractice na kung saan ang martial art na dapat gamitin na pananggol sa sarili, ito ay mga gamit na pang-aabuso sa kapwa. At ito na nga pala ang pangalawa sa listahan ng masamang bagay na kaakibat ng martial art, ang martial art malpractice. Ang martial art o ang sining ng pagtatanggol sa sarili ay nilikha upang ipagtanggol ng mahihina ang kailang sarili sa malakas dahil ang malakas na tao ay naging abusado laban sa mahihina kaysa sa kanila. Mula sa simpleng kahulugan ng martial art sa Tagalog o sa sarili nating wika na sining ng pagtatanggol sa sarili, nagkaroon ito ng maraming ibig sabihin depende sa mga taong umuunawa nito. At sa halip na gamitin ito bilang pananggol sa sarili o sa mga taong naapi o sa taong mga mahihina, ay mas nagamit pa nga ito ng iba para lalong mang-api ng kapwa. At ito na nga ang pangalawa sa listahan ng mga negatibong bagay na kaakibat ng martial art, ang martial art malpractice. Hanggang dito lamang po ang ating kwentuhan at maraming pong salamat sa mga sumusuporta sa aking page. Padami na po tayo ng padami. Happy 28,666 na po. Napakaganda ng numero natin. 666 yung dulo. So, madagdagan naman po siguro. Magpalo na po kayo para hindi na maging 666 yung dulo.